kahilingan sa pamilya, yung salita ng Diyos o prinsipyo magagandang pananaw sa buhay, which is tama. Kasi kung ang basihan, kaibigan, ay sarili ko lang, kung ano yung tamang alam ko, nako, lahat siguro nakasiyahan kahit kasalanan na ginawa. Pero salamat sa Diyos, sa salita ng Panginoon, nakita ko, mga kaibigan, ito yung naging protection sa aking buhay. Himala na makaranas ako mula sa Panginoon. At yun nga po, natanim ang salita ng Diyos sa murang kaisipan at puso. Naroon, kaibigan, narinig ko na yun, igalang mo ang iyong ama't ina, huwag kang gaganti kahit nagawan ka ng di maganda. Naroon, kaibigan, na yung magpapatawad ka, kundi hindi ka din patatawarin ng Panginoon. Yan lang po yung mga ilang bahagi sa Bible na aking naririnig, aking natutunan. At salamat sa Panginoon, hindi lang siya natutunan, kundi talagang i-apply mo sa buhay mo at may magandang resulta. At kaibigan, bunga po nito, kung po isang kabataan na halos lumaki na nga ho na nakasanayan mag-church, nakasanayan manalangin, umawit ng mga makalangit na awitin para sa Panginoon. At natutuwa ko sa Diyos, hindi pala boring maging Christian. Hindi pala boring ang sumamba sa Panginoon. Pero doon ko nakita yung kahulugan ng totoong buhay. Yung kahit may kakulangan ka sa buhay, may kulang ka sa buhay mo, kahit may problema, nandoon sa Panginoon, makakaramdam ka ng kapayapaan mula sa Panginoong Jesus, kagalakan. Makakaramdam ka ng kabalatagan kahit may problema. Makakaramdam ka ng kasiyahan sa buhay. At kaibigan, yun pa yung naranasan ko. Kaya ako pwede na sinisisi na ako'y nagbibigay ng panahon na maglingkod sa Panginoon, ang makilala siya, yung maranasan, yung kapangyarihan. Kasi alam ko naman po lahat tayo makadiyos. Alam natin yan na ang Panginoon, galing sa Kanya yung ating buhay, siya may likha ng lahat. Pero kaibigan, ang kaibahan kapag kilala mo lalo ang Panginoon, kapag naranasan mo siya. Ay, actually mga kaibigan, ako po, since nag-aaral man, ayoko ho ng public speaking, ayoko ng pagtitinginan ako ng maraming tao. Pero kaibigan, ang nagtutulak sa akin ito para sabihin sa inyo o sa karamihan ng tao tumayo rito, ay para yung ginawa ng Panginoon sa aking buhay. At ako'y nagpapasalamat, ganun man, lumaking church, nakita ko ang sarili ko kung gaano ko ang makasalanan, nakita ko kung gaano yung mga maling nagagawa ko sa araw-araw. Pero salamat sa Diyos, totoo ang Panginoon, totoo yung pag-ibig niya. Pag lumapit tayo sa Kanya, pag kinausap natin siya, tutugon siya. At yan po ay napatunayan ko sa aking buhay. At kaibigan, naroon na masasabi ko na yung mga, parang sa tingin ko, kaunti lang naman yung kasalanan ko, parang magaan lang naman yon. Pero sa harapan ng Panginoon, kahit anong liit yan, anong laki yan, kasalanan pa rin. Pero kaibigan, salamat sa Diyos. Salamat sa pagmamahal niya sa aking buhay. At pinalaya niya ako sa mga kasalanan umaalipin sa akin. At kaibigan, nais kong banggitin dalawang bagay na talagang naranasan ko sa Panginoon. Una dito yung talagang nagkaroon ako ng sama ng loob, galit, inis. Halos sa trabaho ko, hindi ko siya makayang tingnan. Kung sa sarili ko lang, magpapatawad ako, ang hirap, parang ayokong patawanin, parang siya nga nakagawa ng mali, bakit ako ang nahihirapan? Pero salamat sa Diyos, isusuko ko lang pala sa Panginoon anumang inis, galit, para mapatawad ko yung tao nakagawa ng di maganda sa akin. At kaibigan, salamat, sabi nga ng salita ng Diyos, magpapatawad tayo dahil ang Diyos nagpapatawad sa atin sa araw-araw. At kaibigan, sinurrender ko sa Panginoon yung bigat na yon, yung galit na yon, yung inis na yon, yung tampo, sama ng loob. At pinalaya ko ng Panginoon, kaya ko na siyang tignan, nagagawa ko siya ng mabuti in return, pinagpe-pray ko pa. Salamat sa Panginoon. At pangalawa kaibigan, pinalaya ko ng Panginoon sa mga bagay na yon, sa pagiging matampuhin, sa hindi pwedeng makurek, ayan. Pinalaya ko ng Panginoon even sa bitterness o sama ng loob. Pangalawa kaibigan, naranasan ko sa Panginoon ang himalang kagalingan. Ako po ay merong karamdaman. Masasabi ko, bata pa lang, nakikita ko na siya. Nakikita ko na yung bukol na yon. Para siyang lamp, ganoon. Hindi ko man banggitin kung anong sakit yan, pero kaibigan, yun ay halos inborn kung masasabi o maaaring na-develop mula bata ako. At one time, mga kaibigan, long time, matagal ko pinag-pray sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ko, ayoko maoperahan. Hindi siya kaya ng gamot, hindi kaya ng herbal. Ang solusyon, operasyon talaga. Sabi ko, Lord, kaya talagang tumawad ako sa Panginoon, kinausap ko ang Diyos, Lord, kaya sa hospital, ibibigay para maoperahan ako, para maalis lang yun o mapagaling. Lord, ibibigay ko sa gawain mo, Panginoon. Gusto ko lang magkaroon ng himalang kagalingan na hindi na ako operahan. At kaibigan, halos nakapagtrabaho pa ako sa Hong Kong nung mga panahon na yun. Nag-aayon na nagpapasting ako ng 3 days para humingi sa Panginoon ng kagalingan.
At mga kaibigan, nakakatuwa ang Panginoon. Kahit matagal mo pala siyang panalangin, matagal mo siyang daing, ang Diyos, alam na alam, kilalang kilala tayo, alam niya yung mga dalangin natin sa Kanya. At ang totoo kaibigan, ang Diyos ay tumutugon. At mga kaibigan, maraming pangangaral about healing sa church, maraming nag-pray na sa akin ng mga pastors, pero one time nagulat na lang ako, hinahanap ko na yung bukol na yon. Salamat sa Panginoon sa kagalingan ibinigay niya. Kaya ikaw yan kaibigan, totoo ang Diyos. Kung dati nagpapagaling ang Panginoon, yung sabi nga yung essence ng Panginoong Jesus na siya ay napako doon sa krus ng Kalbaryo to save me and to heal me. Kaya ikaw yung kaibigan, baka na may problema ka, baka may karamdaman ka, subukan mo lumapit sa Panginoon. Ang Diyos mahimala. Kagaya ng mahal na araw natin to celebrate, makapangyarihan ang Panginoon kung papayagan mo kung lalapit ka sa Panginoon. Kaya kaibigan, ikaw yan, naghanap ka ng kasiyahan sa buhay, kagalakan, ng direksyon sa buhay, yung kakomplatuhan ng buhay, yung totoong kahulugan ng buhay. Subukan mo maglaan ng panahon sa Panginoon, subukan mo tumawag sa Panginoon, subukan mo lumapit sa makinig ng mga salita ng Diyos sa mga gawain. Tiyak kung ano yung naranasan ko, baka kung ano mang kalalagaya natin, iba't iba yan, pero kaya ng Panginoon lahat yan. Kaya kaibigan, sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri.